beloved Boss Mike Cervera. Po ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. At eto na nga, hay nako, itong si Chis Escudero, pasaway din, mga kababayan. Ayan, binueltahan na ho ng Malacanang. Dahil nga dito, mga kababayan, sa pagiging kontrapelo, sinabi na nga ni Pangulo, di ba, na kapag nagkaroon ng problema at mga discrepancy nga dyan patungkol sa budget sa ano ba ngayon? Yung budget ng 2026, ibibito nga ng Pangulo. Kaya lang, mga kababayan, itong si Chis Escudero kumukontra. Kontra ng kontra ngayon to, nakakainis. Po? Opo, hello po sa inyong lahat, mga kababayan. Sino yan? Nako, hindi ko makita. Oo, sorry naman. So yun na nga, mga kababayan, pakinggan na lang natin ito, Oo, pero sa mga hindi nagla-like o hindi pa nakapag-like, nakapag-share at nakapag-subscribe, maaari po sana, bago natin itong umpisahan itong balita na ito, nako, mga kababayan, binengbang ng palasyo si Escudero. Dahil nga dito sa insertion ng budget. Mukhang malaki pakinabang nila, mga kababayan, pakinggan nyo na, mga kababayan, total may 10 naman na tayong nag-like. Eto na, pakinggan nyo maigi to, mga kababayan, pakinggan nyo. Ito na. Buweltang palasyo kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang budget. Yan ay matapos salmahan ni Escudero sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na i-veto niya o hindi isa sa batas ang budget kung taliwas ito sa mga prioridad ng administrasyon. Yun na nga, mga kababayan, kapag taliwas ho sa kanyang mga prioridad, sa mga yung mga priority, ibibito nga ni Pangulo, mga kababayan. Kaso nga, etong si Chis Escudero kumukontra. Kontra ng kontra ito, ewan ko ba? Pakinggan nyo. Ayon kay Escudero, hindi pwedeng basta aprobahan ng Kongreso ang budget na isusumite ng ehekutibo. May kapangyarihan daw ang Kongreso na dinggin at desisyonan ang budget. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na maging malinis ang budget. Yun na nga, 'di ba? Kasi naging issue na nga yan last year na kesyo daw may problema dun sa budget. 'Di ba, may mga nagsampa pa ng kaso diyan. Nung nakaraang taon dun sa budget na pinag-uusapan, 'di ba? Ang daming issue noon Ngayon ginagawa hong malinis ng Pangulong Bongbong Marcos. Kinukontra naman netong nangunguna na nga dyan si Chis Escudero, 'di po ba? So ano mangyayari? Kung kukontra kayo ng kukontra sa Pangulo, wala talagang mangyayari. Yun. Di po ba, mga kababayan? Pakinggan nyo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan. Buti pa si Speaker, Sabi ni Speaker, dapat daw sa publiko yung pong budget, etong si Chis ayaw mga kababayan. Ewan ko kung ano meron. Bakit ayaw? Sige tuloy. At saka hindi nagsasalita. Hindi sa ayaw. Hindi nagsasalita. Wala man lang komento patungkol dyan. Di po ba? Sige tuloy. Natunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Buweltang palasyo kay Senate President Chis Escudero sa usapin ng pambansang budget. Yan ay matapos salmahan ni Escudero sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na i-veto niya o hindi isa sa batas ang budget kung taliwas ito sa mga prioridad ng administrasyon. Ito naman si Jiggy Manikad. Minsan, ang gulo-gulo rin magbalita, mga kababayan. Ay, nako. Alin po, mga kababayan, Bigor. Di ho, po ito? Hot tea. Opo, hot tea po ito. Itong iniinom ko. Yan, mga kababayan. Di ba? Ayaw kasi malaman kung gaano kalaki ang nanakawin niya. Iyan na nga. Bilyon-bilyon, mga kababayan. Hindi magkasya, mga kababayan, ang milyon sa kanila. Kailangan bilyon-bilyon Di po ba?
Hindi ba kasya yung tayo kasi mga kababayan, meron lang tayong mga 1,000,000, masaya na tayo. Sa kanila, hindi eh. 1 billion, hindi masaya. Di ba? 10 billion, hindi pa masaya. Oo, kailangan napakarami nilang pera. Pakinggan nyo. Escudero, hindi pwedeng basta aprobahan ng Kongreso ang budget na isusumite ng ehekutibo. May kapangyarihan daw ang Kongreso na dinggin at desisyonan ng budget. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto lang ng Pangulo na maging malinis ang budget. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Yun lang naman ang gusto ng Pangulo, mga kababayan. Maging malinis yung magiging budget sa 2026. At sana yung mga pupuntahan ng budget, mga kababayan, ay mapunta sa mga kababayan nating nangangailangan talaga. Tulad natin, ano po. Yun po yun, mga kababayan ngayon, mga kababayan, ewan ko, anong nakain ni Chis Escudero? Bakit kailangan kontrahin? Siguro nga, baka may balak po silang masama dyan sa budget natin, ano? Sa next year, 2026. Ewan ko sa kanila, mga kababayan. Pero dapat kasi, itong mga ito, tumatakbo kasi ito, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi para tumulong. Tumakbo yung mga yan para magpayaman lalo. Tumakbo yan para magnakaw. Ano po? Tapos, kadalasan, kung sino pa yung mga magnanakaw, sila pa yung sikat. Sila pa yung pinipraise. Sila pa yung pinupuri. Naku, naknampating talaga, mga kababayan ko. Ganitong buhay. Tayo, pagod na magtrabaho. Maraming mga kababayan natin, saktong-sakto lang ang kinikita. Kadalasan nga, mga kababayan, kulang pa. Di ba ba? Kulang pa. Tapos, lintik na mga ito, mga kababayan. Pinagkakaisahan ho nila itong pondo ng gobyerno para nakawin, para sila lang ang makinabang, ano, mga kababayan. Sakit. Masakit. Di ba? Kaya pwede ba, mga kababayan ko, sa susunod na panahon, mamili ho kayo, mga kababayan, ng mga mamumuno sa bayan na yung sincero, mga kababayan, yung pang magmalasakit ka na lang ba? Di ba? Malasakit na lang sa kapwa mo tao. Siguro mga kababayan, dahil mga naka-chopper, hindi yata nakikita yung mga kababayan natin na lumalaban pa rin, no, ng parehas diyan sa mga gilid-gilid ng kanto. Ano po? Nandiyan yung mga vendors na lumalaban kahit maliit ang kita, okay lang basta parehas. Pero etong mga hinayupak na mga ano natin, mga kababayan, itong mga politikong mga hinayupak na to easy lang ho nilang kinukuha yung kaban ng bayan. Easy lang ho nilang ninanakaw, ano? Kita nyo? Kaya nyo, alam nyo, mga kababayan, hindi lang ho naman kasi si Pangulo ang may power sa lahat. Tulad niyan, separate ho kasi ang power ng ng Senado at saka ni Pangulo. Di ba? Kongreso at ni Pangulo. So, hindi niya hindi niya makukontrol. Kaya kailangan na ang mga binoboto natin, dapat yung mga taong talagang magiging kasangga, kasama, at parehas ni Pangulo na hindi magnanakaw. Ganon. Ano po? Buti nga si Sara nawala na Isa pang magnanakaw yun kita nyo, mga kababayan ko. Halos lahat. Halos lahat doon sa Senado, ngiti-ngiti lang, nandoon lang yun para tignan nyo kung anong ginagawa ng mga yun doon. Wala. Di ba? Dapat wala na yan sa Senado. Ewan ko ba bakit nyo kasi binoto, mga kababayan. Pero sana, ulitin ko, sa mga susunod na panahon, makapag-isip na ho tayo ng yung totoo sana. Kaya lang, napakahirap pong humanap ng ganun. Sa totoo lang. Ultimo kagawad ng barangay. Ultimo barangay kapitan.
ultimo konsyehal, ultimo vice mayor, ultimo mayor, ultimo congressman, ultimo gobernador, vice governor, mga walang iya, mga kababayan. Kinang inang yan. Oo, di ba? So yun tayo mga kababayan, napapagod na tayo sa kakatrabaho, napapagod na tayo sa laban, sa pagsusumikap para tayo mga kababayan, di ba? Tayo sana makaraos-raos, wala. Wala Itong ewan ko, kakainis talaga. So yun mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Pero bago kayo mag-comment, huwag nyo kalimutan mag-like. Kukunti pa lang yung like, mag-2,000 na tayo rito. Kuya Mike, si Rowena Guanzon na sabi na clear na si BP Sara Duterte. Hindi ho, alam nyo, hindi naman ho kinilir ni Korte Suprema itong si Sara Buday. Diba? Hindi nga, liwaliwanag naman ang sinabi ng desisyon nila. Alam nyo na yung mga yan. Alam nyo naman kapag ka-anti-Marcos, kung ano-ano nila sinasabi, parang si Roque. Diba? Ganyan sila Diba? Yan. Gonzon. Isa pa yan. Sabing ganon. Delia Rosario. Hello po. Mike Cervera for Senator. Next election. Putik na yan. Huwag naman. Huwag nyo akong bigyan ng problema. Boss Mike Sangka. Nandito ako mag-relax muna tayo dito sa aking pahingahan, mga kababayan. Papahinga lang ho muna ako. Talagang napagod ako ng ilang araw Opo sobrang pagod ko. Kaya niisip ko baka mamaya hindi naman ako makapag-live mamayang gabi. So ang dami ko pa naman tatalakayin. Ang dami kong dapat na ibalita sa inyo. Hindi ko maibali-balita diba? So hayaan nyo mamayang gabi ho itatry ho natin na maubos na yung nakapila doon. Katatapos ko lang panoorin yung live mo about the kapatid na Marcoleta. Buti po tamang daan siya. Yun na nga. Alam nyo, sa politika kasi mga kababayan, ang hirap nating ang hirap nating mahuli kung ano ba talaga yung laro ng bawat isa mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, hay nako, itong sistema ng mga politiko, dapat baguhin din mga kababayan. Kung kailangan mga kababayan, dalawa na lang din ang political party sa Pilipinas, gawin na lang din Hindi yung ang dami-dami. Di ba? Ang dami-dami. Kada tatakbo mga kababayan, may sariling political party. Ano yun? Naka-chambam ko na ang live mo, sabi ni Makiliti. Yun nga lang. Yung live natin to mga kababayan, hindi naman ho matagal. Kadalasan mga nasa 20 to 30 minutes lang, tapos na tayo. Bakit hindi in-investigate ng COA ang budget para sa flood control? Yun na nga na na nila, Sara, na lalabas na ho yung report, antayin lang ho natin. Parang nabasa ko nga, Boss Mike, anyari kay Direk Freddy, ayun, nagkasakit. Sinugod sa ospital. Sa mga gustong magbigay ng tulong, Gcash ko huwag niyong kakalimutan. Hello po, sa inyo pong lahat mga kababayan. Lahat pwede sa Pilipinas. Pap. Lokohan, yun na nga paglokohan. Yan, sinabi niyo pa. Ganda ng relo ni Sir. Hindi, maliit na bagay ho yan. Laruan ko, Mickey Mouse. Opo, Mickey Mouse. Di ba? So, yun, mga kababayan. Sakit sa ulo ni Jesus Escudero, mga kababayan ko. Pasaway din Bossing, pahinga ng tubig, malamig. Kaya dapat inom na lang natin yan, Inom natin ng tubig. Baka magaya tayo kay Direk. Ma-high blood. Yun din ang problema kay Direk, na high blood sa mga DDS Madaling araw kasi, lagi vlog ni Direk. Ayun na nga Hindi rin nakakatulong yung sinabihan ko na mga kababayan.
Saan po mag-send? Sa inyo? O pwede namang kontakin nyo na lang si Direk. Oo, para kung ano. Galing ho ako doon kahapon kay Direk. Napakalayo. Oo. Ano, big time din na magnanakaw. Ganun na nga lang. Kita nyo naman mga kababayan, ano? Yung pera sa kanila, parang pinaglalaruan lang na walang kwenta. Samantalang sa atin mga kababayan, yung 630, 8 oras natin nakikitain. Di po ba? 630 pesos mga kababayan, 8 oras nating kikitain yan. Samantalang sa kanila mga kababayan, trilyon, bilyon. Bubulsa lang nila ng ganun-ganun na lang. Di ba? Hayaan na lang sila, Boss Mike, para di na may stress. Hindi naman pwedeng ganun. Na hayaan na lang at hindi tayo magsasalita. At tayo mga kababayan, nahihirapan na nagbabayad ng mga tax natin, na bayarin sa obligasyon sa gobyerno. Tapos sila mga kababayan, ganyan lang ang ginagawa. Nakakalungkot, ano? Nayupang na yun. Dapat yung pagbabaril sa ulo. Di po ba mga kababayan? Di ba? Oo, hindi pwedeng hayaan, boss eh. Gusto kasi nila instant yaman. Ayaw mahirapan. Yun na. Nasanay na ho sila mga kababayan eh. Nasanay na sila ng ganun. Ganun na lang. Pitik-pitik ba? Pang! Pang! Ganun. Pera na. Kateng-kateng. Di ba? Di ba, no? Takbo ka, mambobola ka lang. Mahal kong bayan, ihalal nyo ako at ako'y maglilingkod sa inyong lahat. Nanay, tatay, kayo ang una sa aking serbisyo. Yan, mga kababayan yung mga sinasabi. Siyempre, may pasayaw-sayaw, kasama-kasama yung mga syota na artista. Di ba? Pangangampanyahin. Ayun, dahil mga kayo tagahanga, boboto nyo naman. Hindi na ho ganun. Dapat talaga mga kababayan, inyong inaaral maigi ang mga binoboto nyong kandidato eh. Di po ba? Wala eh. Walang kabusugan tong mga inang-inan to. Sa totoo lang ho. Samantalang tayo mga kababayan, 8 oras papasok sa trabaho. Kikita tayo 630 plus overtime, ano. Swerte ka na mga kababayan kung kumita ka ng 1,000 sa isang araw. Tapos sila mga kababayan, no. Putik na yan mga kababayan, isang kainan yan mga yan. Hindi bababa ng 50,000. Isang kainan mga kababayan, hindi bababa ng 50,000. Grabe, no. Samantalang tayo yung 50,000, no, hirap na hirap nating ipunin. Pag may 50,000 tayo, sigurado pandadaw na natin ng motor yan. Di ba? Oo. Hindi na tayo mapakali niyan. Magdadaw na tayo ng bagong motor, ano? Sino ka date mo? Diyan, Boss Mike. Yung aking yung nag-aaral na abogado, tulog, pagod. Mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.